Mula sa balkonahin ng mansyon ng mga forestier, abot tanawang naglalakihang mga ilaw na pinalilibutan ng buong hardin. Amoy na amoy sa hangin ang mamahaling pabango ng mga sikat na personalidad sa mundo ng negosyo, ang kalansing ng mga baso ng mamahaling alak at ang masiglang tugtog ng violin. Gabi iyon ng selebrasyon, isang marangyang graduation party para sa kaisa-isang anak ng pamilya, si Liana. Hindi lang basta nakatapos si Liana sa universidad na pinapasukan. Nakatapos siya bilang kaisa-isang summa cum laude ng kanilang batch, isang pambihirang karangalan na nagdala ng walang kapantay ng ngiti sa mukha ng kanyang mga magulang na sina Don Eduardo at Doña Margaret. Narito ang bida, ang aming prinsesa. Malakas na anunsyo ni Don Eduardo habang hawak ang kanyang baso ng champagne. Agad na nagpalakpakan ang mga dumalong negosyante at matataas na tao sa lipunan. Lumapit si Liana sa kanyang mga magulang. Suot ang isang simpleng emerald green na cocktail dress na lalong nagpalitaw sa kanyang natural na ganda at sopistikadong tindig. Bahagya siyang umiti, bagaman may kaunting hiya sa kanyang mga mata. "Congratulations anak! We're so proud of you!" Masayang wika ni Doña Margaret bago hinalikan ng dalaga sa pisngi. "Lahat ng mga kasosyo namin sa negosyo, walang ibang pinag-uusapan kundi ang husay mo. Sigurado akong ikaw ang magdadala ng kumpanya natin sa mas mataas na rurok." "Salamat po, Mapa. Hindi ko naman po mararating to kung hindi dahil sa suporta ninyo." Magalang na tugon ni Liana. Isang matandang negosyante, si Senyor Alcantara, ang lumapit sa kanila at nakipag-cheers kay Don Eduardo. Eduardo, napakaswerte mo sa anak mo. Hindi lang maganda, abay napakatalino pa. Balita ako'y nakuha niya ang pinakamataas na grado sa kasaysayan ng departamento na iyon ng universidad. Isang tunay na henyo. Salamat, Senyor Alcantara. Bata pa lamang si Liana ay talagang hilig niya ng mag-aral. Hindi namin kailangan maghigpit dahil siya mismo ang may disiplina sa sarili. Pagmamalaki naman ni Don Eduardo. Napakalaking karangalan nga naman. Sa panahon ngayon, bihira na ang ganyang kabataan. Sigurado kung marami nang nagnanais sa inyong anak. Biro pa ng isang panauhin. Ngumiti lang ng tipid si Liana. Habang nag-uusap ang mga matatanda tungkol sa negosyo at sa kanyang mga nakamit na parangal, pasimple niyang kinuha ang kanyang cellphone mula sa kanyang maliit na purse. Agad niyang tiningnan ang screen. Walang mensahe at walang tawag mula kay Sean. Kumunot ang noo niya. Hinahanap ng kanyang mata si Sean ang kanyang kasintahan. Batchmate sila at magkaklase sa kurso na business administration. Sa katunayan, nagtapos din si Sean na magna cum laude. Kaya nga labis na pinagmamalaki ni Liana ang nobyo dahil alam niyang ganoon din ito sa kanya. "Liana, nag-iisa ka yata rito sa sulok. Nasaan si Sean? Hindi ba't inimbitahan mo siya?" Tanong ng kanyang ina na lumapit muli sa kanya. Ang mga magulang kasi ni Sean ay nakapagpaalam ng hindi makakadalo dahil may emergency. Baka po na traffic lang sa daan. Pagtatanggol agad ni Liana. Bagaman unti-unti nang namumuo ang kaba sa kanyang dibdib. Palaging maaga si Sean sa kanilang mga usapan. Hindi ito kailanman nahuli sa mga mahalagang okasyon. Huminga ng malalim si Liana. Ibinalik niya ang tingin sa screen ng kanyang cellphone. Lumipas ang isa pang oras, ang mga bisita ay patuloy sa pagkukwentuhan at pagsasayaw. Ngunit ang isip ni Liana, tuluyan nang lumipad papalayo sa party. Nakatayo siya malapit sa buffet table nang biglang mag-vibrate ang hawak niyang telepono. Mabilis niya itong binuksan. Isang mensahe mula kay Sean. "Nandito ako sa garden, sa labas ng mansyon niyo. Lumabas ka muna. Dito muna tayo mag-usap." Agad na sumiklab ang tuwa sa puso ni Liana. Nawala ang lahat ng kaba at pag-aalalang naramdaman niya kanina. Hindi niya na nagawang magpaalam sa kanyang mga magulang na abala pa rin sa pakikipag-usap sa mga kakilala. Mabilis siyang naglakad palabas ng mansyon. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakatayo roon si Sean. Nakatalikod ito sa kanya. Nakalagay ang mga kamay sa bulsa ng kanyang slacks.
Nakasuot pa rin ito ng kanyang formal na kasuotan, ngunit bahagyang maluwag na ang kurbata. Mukhang pagod at balisa. "Babe," siyang tawag ni Liana habang papalapit. Agad siyang sumunggab ng yakap mula sa likod nito. "Nandito ka na. Kanina pa kita hinihintay sa loob. Akala ko hindi ka na makakarating." Dahan-dahang kumalas si Sean sa yakap ni Liana. Humarap ito sa kanya, ngunit walang bakas ng ngiti o saya sa mga mata nito. Malamig at blanco ang tingin, isang ekspresyong hindi pa kailanman nakikita ni Liana sa kanyang nobyo. "Babe, may problema ba? Bakit dito mo ko pinapunta? Halika sa loob." Liana, mag-break na tayo. Tila huminto ang ikot ng mundo para kay Liana. Napawi ang ngiti sa kanyang mga labi at naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay. Ano? Anong sinasabi mo, Sean? Kung nagbibiro ka, hindi magandang biro yan. Kakagraduate lang natin. Dapat masaya tayo. Hindi ako nagbibiro, Liana. Seryoso ako. Tapusin na natin to. Pero bakit? Panginginig ng boses ni Liana. Humakbang siya palapit at hinawakan ng braso ng nobyo. "May nagawa ba akong mali? May problema ba sa pamilya ko? Sabihin mo sa akin, Sean. Wala naman tayong pinagtatalunan nitong mga nakaraang araw. Bakit bigla kang nagkakaganyan?" Nanatiling tahimik si Sean. Iniiwas ang kanyang tingin sa mga mata ni Liana na nagsisimula ng manggilid ang luha. "Sean, magsalita ka naman. Bakit bigla mong tinatapos ang sa atin nang wala namang dahilan?" Pagsusumamo ng dalaga, pilit na hinahanap ang dating pagmamahal sa mga mata ng kasintahan. Huminga ng malalim si Sean, isang malalim at mabigat na buntong hininga. Dahil pagod na ako, Liana. Pagod na akong maging boyfriend mo. Pagod? Bakit? Ginawa ko naman lahat para maging maayos ang relasyon natin. Yan nga ang problema. Lahat na lang ginawa mo. Lahat na lang nakuha mo. Ikaw nang matalino, ikaw nang bida. Ikaw nang palaging pinupuri ng lahat ng tao. Kahit saan tayo pumunta, kahit sa harap ng mga professor natin, ikaw lang ang nakikita nila. Sean, hindi totoo yan. Magaling ka rin. Kita ko kung paano ka magsikap. Pero ikaw pa rin ang pinakamagaling. Mariing deklara ni Sean, may halong pait sa bawat salita. Kahit anong gawin ko, palagi akong nasa ilalim ng anino mo. Yung mga kamag-anak ko kapag tinitingnan ako, pakiramdam ko napakaliit ko dahil hindi ko mapantayan ang katalinuhan mo. Sa tingin mo ba masaya ako sa tuwing tinutulungan mo ko sa mga bagay na hindi ko alam? Hindi, dahil pakiramdam ko ang bobo ko. Yumugyog ang balikat ni Liana sa pag-iyak. Hindi niya akalain na ang mga bagay na ginagawa niya para suportahan ng nobyo ay iba pala ang dating dito. Hindi yan totoo, Sean. Sinasakal ako ng katalinuhan mo, Liana. Sawang-sawa na akong ikumpara sa iyo ng mga tao ng pamilya ko at kahit ng sarili ko. Sawang-sawa na ako. Kaya tinatapos ko na to. Ayoko na, Liana. Mabilis na tumalikod si Sean at nagsimulang maglakad palayo, papunta sa labasan ng gate ng mansyon. "Sean, sandali. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin." Sigaw ni Liana habang tumatakbo upang ito ay habulin. Nahuli niya ang kamay ng nobyo. Mahigpit na humawak dito habang umaagos ang kanyang mga luha. "Pag-usapan natin to, please." Gusto ko ng buhay na wala ka, Liana. Isang buhay na wala ka. Walang nagpapaalala na may kulang sa akin. Huling salita ni Sean bago mabilis na naglakad palabas ng gate. Tuluyang iniwan ng dalaga sa dilim. Nanghina ang mga tuhod ni Liana. Napaupo siya sa damuhan ng hardin. Tuluyang bumigay ang kanyang katawan sa tindi ng sakit na nararamdaman niya. Ang kanyang mga hikbi ay natakpan ng masayang tugtog mula sa loob ng mansyon. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, hindi na nagawang bumalik pa ni Liana sa kanyang graduation party. Pilit niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Tumayo nang nangangatog ang mga binti at pasimpleng dumaan sa likod ng pinto ng mansyon upang makapunta sa kanyang sariling silid. Mabuti na lamang at walang nakapansin sa kanya dahil ang lahat abala sa kasiyahan. Pagkapasok sa kanyang kwarto, agad niyang nilak ang pinto at sumubsob sa kanyang kama. Doon ay ibinuhos niya ang lahat ng sakit at luha. Hindi niya alam na ang gabing to na dapat ay masaya lang, magiging ganoon kasakit. Humahagulgol si Liana sa kanyang kama.
Nakabaon ang muka sa malalambot na unan upang pigilan ang ingay ng pag-iyak niya. Sobrang sakit ng bawat salitang binitiwan ni Sean. Parang mga patalim na paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang puso. Ang tagumpay na ipinagdiriwang sa ibaba ay biglang nawala ng saysay. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, biglang bumasag sa kanyang pandinig ang sunod-sunod na katok mula sa labas ng kanyang pinto. "Liana anak, nandyan ka ba sa loob?" Boses iyon ng kanyang mami. Baka sa tono nito ang labis na pag-aalala. Hindi sumagot si Liana. Pinilit niyang pigilan ang kanyang paghinga upang hindi marinig ang kanyang mga hikbi. Ngunit hindi tumigil ang katok. Mas lalo pa itong bumibilis at lumalakas. Anak, buksan mo itong pinto. Kanina ka pa namin hinahanap sa ibaba. Ang mga bisita mo nagtatanong kung nasaan ka. Tawag naman ng kanyang daddy na si Don Eduardo. "Anak, ayos ka lang ba dyan? Liana anak, please, buksan mo na ang pinto. Nag-aalala na kami ng daddy mo." Pagsusumamo muli ng kanyang ina. Napagtanto ni Liana na wala na siyang takas. Kung hindi niya bubuksan ang pinto, siguradong mas lalong mag-aalala ang kanyang mga magulang at baka ipasira ang lock ng pinto. Huminga siya ng malalim, pilit na pinunasan ng mga luha sa kanyang pisngi gamit ang likod ng kanyang mga kamay at dahan-dahang tumayo mula sa kama. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Pagpihit niya ng senadora, dahan-dahang bumukas ang pinto. Agad na bumungad sa kanya ang nag-aalalang muka ng kanyang mga magulang. Ngunit ang pag-aalalang yun, mabilis na napalitan ng matinding gulat nang makita ang kanyang itsura. Gulo-gulo ang buhok niya, basang-basa ng luha ang kanyang pisngi at pulang-pula ang kanyang mga mata. Ang kanyang emerald green na cocktail dress ay bahagya pang may dumi dahil sa kanyang pagkakaupo sa damuhan kanina. "Anong nangyari sa'yo?" Tanong ni Doña Margaret na agad na humawak sa kanyang magkabilang balikat. "Bakit ka umiiyak ng ganyan? May nanakit ba sa'yo sa labas?" "Sinong gumawa nito sa'yo? Sabihin mo sa akin." Mariin na tanong ni Don Eduardo habang ang mga mata nito naghahanap ng kasagutan sa kanyang muka. Sa pagkakita sa kanyang mga magulang na walang ibang gustong gawin kundi ang protektahan siya, tuluyang bumigay ang natitirang lakas ni Liana. Muli siyang napahagulgol. "Ma, Pa, wala na po kami. Wala na kami ni Sean. Nakipag-break na po siya sa akin kanina lang." Napatigil ang kanyang mga magulang sa narinig na puno ng matinding awa ang kanyang ina. Mahigpit siyang niyakap nito habang hinahaplos ang buhok niya upang patahanin siya. "Tumahan ka na anak," bulong ni Doña Margaret habang basa na rin ang sariling mga mata sa pagkakita sa labis na pagdurusa ng kaisa-isang anak. Ngunit si Don Eduardo hindi agad nakaimik. Nanigas ang kanyang anyo at ang kanyang panga nagngangalit sa galit. "Ano? Nakipag-break siya sa'yo pagkatapos ng lahat ng pinagsamahan nyo?" Galit na sabi ng kanyang ama. "Hindi ko to palalampasin. Tatawagan ko ang mga magulang niya ngayon din." Magkaibigang matalik ang mga magulang ni Liana at Sean. Kaya naman, ganoon na lamang kalakas ang loob ng kanyang ama na kumprontahin ang pamilya ni Sean. Ngunit bago pa man makahakbang si Don Eduardo palabas ng silid para tawagan nga, hinawakan ni Liana ang kamay nito. "Wag po Papa, please. Wag na po." Pagsusumamo ni Liana habang patuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. Wag niyo na silang tawagan. Desidido na po si Sean. Wala na pong magbabago kahit anong gawin natin. Pero hindi maaari ang ganito. Anak kita at hindi ko kayang makita kang ganyan. Umiiyak nang dahil lang sa lalaking yon. Anong klase siyang lalaki? "Pama, may aaminin din po ako sa inyo." Panimula niya habang nakatitig sa sahig. "Hindi ko pa po kayang pamahalaan ang business natin. Hindi ko pa po kayang maging bagong CEO ng kumpanya. Patawad po kung mabibigo ko kayo. Pero pakiramdam ko, guguho ako kapag ipinilit ko ang sarili ko ngayon." Agad na sumingit si Doña Margaret. "You're still very young at marami ka pang panahon para matutunan ng negosyo. Kaya pa naman ang daddy mo kaya okay lang anak." Tumingin si Don Eduardo kay Liana
At nang makita ang labis na pighati sa mukha ng anak, unti-unting lumambot ang kanyang matitigas na mata. Huminga siya ng malalim at tumango. Sumasangayon ako sa mami mo. Hindi mo kailangan magmadali. Ako muna nga hawak ng kumpanya hanggat hindi mo pa kaya. Ang mahalaga ngayon ay ang kapakanan mo. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liana, bagaman may lungkot pa rin sa kanyang mga mata. Alam niya ang kanyang susunod na hakbang. Hindi niya kayang manatili rito kung saan bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya kay Sean. Salamat po, Mama, Papa. Salamat sa pag-unawa. Pero kung maaari po sana, gusto ko munang umalis. Gusto ko pong magbakasyon sa ibang bansa. Sa ibang bansa, anak? Saan mo naman gustong pumunta? Gusto ko pong pumunta kay tita sa ibang bansa. Sagot ni Liana. Tinutukoy ang kapatid na babae ng kanyang daddy na matagal na doong naninirahan. Wala itong asawa at anak dahil yun ang gusto nitong buhay, pero may sarili itong negosyo. Gusto ko pong doon muna ako tumira pansamantala. Pakiramdam ko po, doon ko lang makukuha ang kapayapaan na kailangan ko ngayon. Nagkatinginan ng kanyang mga magulang. Nakita ni Don Eduardo ang determinasyon sa mga mata ng anak niya. Alam niyang ito nga marahil ang pinakamainam na paraan upang makalimot ang dalaga. Sige anak, kung yun ang makakatulong sa'yo ipapayagan kita. Final na desisyon ni Don Eduardo. Tatawagan ko ang tita mo ngayon din para maihanda ang matutuluyan mo doon at para masundo ka niya sa airport pagdating mo. Salamat po talaga, Mama, Papa. Sobrang pasasalamat ang nararamdaman niya sa kanyang puso dahil sa pagkakaroon ng mga magulang na handang sumuporta sa kanya sa lahat ng pagkakataon kahit na sa sandaling siya'y lugmok na lugmok. Nang iwanan siya ng kanyang mga magulang upang makapagpahinga at upang makatawag na rin ang kanyang daddy sa kanyang tiyahin, lumapit si Liana sa bintana ng kanyang silid. Binuksan niya ito ng bahagya at hinayaan ng malamig na hangin ng gabi na humalik sa kanyang pisngi. Tiningnan niya ang madilim na kalangitan. Naalala niya ang mga huling salita ni Sean. Gusto ko ng buhay na wala ka, Liana. Isang buhay na wala ka na nagpapaalala na may kulang sa akin. Huwag kang mag-alala, Sean. Sabi ni Liana habang pinupunasan ang huling bakas ng luha sa kanyang mga mata. Ibibigay ko sa iyo ang hinihingi mo. Hindi mo na ako makikita pa muli. Aalis ako at sa pag-alis ko, wala nang anino na sinasabi mong sumasakal sa'yo. Oras mo naman para mapansin ng ibang tao nang wala ko sa tabi mo. Dumating ang araw ng pag-alis ni Liana. Tahimik at puno ng kalungkutan ng biyahe patungong airport. Nang makarating sila sa departure area, hindi na napigilan ng kanyang inang mapaluha. Anak, sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo? Maaari ka namang magbakasyon sa probinsya o sa isang pribadong resort muna. Hindi mo kailangang lumayo ng ganito. Sigurado na po ako, Ma. Kailangan ko po to upang makapagsimula muli. Huwag po kayong mag-alala. Aalagaan ko po ang sarili ko doon kasama si tita. Kung pwede lang sana akong sumama. Umiiyak na saad ng kanyang ina. Gusto kitang alagaan doon, anak. Gusto kong masiguro na maayos ang kalagayan mo. Huwag na po, Ma. Sino naman po mag-aalaga kay Papa rito kung sasama kayo sa akin? Wala siyang makakasama sa pag-aasikaso ng kumpanya. Kaya ko po ang sarili ko. Pinapangako ko po yan sa inyo. Napatingin si Doña Margaret kay Don Eduardo na tahimik lang na nakatayo, ngunit halata ang bigat ng dinaramdam sa kanyang muka. Wala silang magagawa upang baguhin ang isipan ng anak. Kapag nagdesisyon si Liana, alam nilang pinag-isipan niya ito ng mabuti. Humakbang palapit si Don Eduardo at hinawakan ng balikat ng kanyang asawa bago binalingan ng anak niya. Alagaan mo roon ang sarili mo, anak. Tumawag ka sa amin sa oras na makalapag ang eroplano. Wika ng kanyang ama, pilit na pinatatatag ang boses kahit na labis ang lungkot. At tandaan mo, ano man ang mangyari, kami ng mami mo'y palaging nasa likod mo. Ang tahanan natin ay palaging bukas para sa iyo, anak. Salamat po, Papa. Salamat po, Ma. Sagot ni Liana habang unti-unting nangangatal ang kanyang labi.
Lumapit ang kanyang mga magulang at sabay siyang niyakap ng napakahigpit. Pagkabitaw sa yakap, pinunasan niya ang kanyang luha. Lumingon sa huling pagkakataon at tuluyan ng naglakad papasok sa departure gate nang hindi lumilingon pa sa nakaraan. Samantala, sa marangyang opisina ng lolo ni Sean na si Don Alfonso Cervantes, seryosong nakaupo si Sean habang binabasa ang ilang mga papeles ng kumpanya na ipapacheck niya sa kanyang lolo, ngunit wala pa rin ito. Pagkatapos ng hiwalayan nila ni Liana, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang oras sa pagtatrabaho upang patunayan na karapat-dapat siya sa posisyon na kanyang inaasam-asama. Biglang bumukas ang pinto ng opisina ng walang katok. Pumasok ang kanyang 3 pinsan na sina Marco, Austin at Jared, mga pinsang matagal nang nakikipagpaligsahan sa kanya para sa atensyon ng kanyang lolo. Oh, tingnan mo nga naman kung sino ang nandito. Nakangising panimula ni Marco habang nakapamulsa. Nandito pala ang lalaking palaging talunan pagdating sa girlfriend niya. Humalakhak si Austin at sumandal sa gilid ng sofa. Huminga ng malalim si Sean. Naramdaman niya ang pamilyar na kulo ng dugo sa kanyang dibdib. Ang parehong pakiramdam na nagtulak sa kanya na tapusin ang relasyon nila ni Liana. Ngunit pinili niyang huwag pumatol. Hindi niya ipapakita sa kanyang mga pinsan na apektado siya sa mga sinasabi ng mga ito. Nanatili siyang nakatitig sa hawak na dokumento at hindi man lang binalingan sila ng tingin. Wala ba kayong ibang magawa kundi ang makialam sa buhay ng may buhay? Malamig na tanong ni Sean habang inililipat ang pahina ng papel. Kung nandito kayo para magsayang lang ng oras para sa walang kwentang usapan, mas mabuting lumabas na lang kayo. Magsasalita pa sana si Marco nang biglang bumukas muli ang pinto. Sa pagkakataong ito, ang kanyang daddy, si Francis Cervantes ang pumasok. Tiningnan niya ang 3 pamangkin na agad na patigil sa pagtawa. Marco, Austin, Jared, kung wala kayong importanteng ulat para sa lolo ninyo, bumalik kayo sa mga departamento ninyo. Agad na nagkatinginan ng 3 at mabilis na naglakad palabas. Ngunit hindi nakaligtas kay Sean ang makahulugang tingin ng mga ito. Nang maisara ang pinto, hinarap ni Francis ang anak niya. Anak, kailangan nating mag-usap. Tumayo si Sean at sumunod sa kanyang ama patungo sa isang pribadong lounge. Nang masigurong walang makakarinig sa kanila, humarap ang ama niya sa kanya. Bakas ang pagkadismaya sa mga mata nito. Hindi ko pa rin matanggap na nakipag-break ka kay Liana at mas hindi ako makapaniwala na para bang wala lang sa'yo yun. Dad, kung siya na naman ang pag-uusapan natin at ang relasyon ng pamilya natin sa mga Forrester, sawa na ako. Sawa na ako makarinig ng tungkol sa kanya. Sawa ka na? Anak, matalik na kaibigan ko ang ama ni Liana. Higit sa lahat, alam kong mahal mo ang batang yon. Anong pumasok sa isip mo para itapon ang lahat ng pinagsamahan ninyo? What is important to me now, Dad, ay sa akin ipasa ng lolo ko ang pagiging CEO ng kumpanyang to. Yun lang ang mahalaga sa akin ngayon. Napailing na lang si Francis. Puno ng pait ang kanyang ngiti habang nakatingin sa sariling anak. CEO, yan ba talaga ang tingin mong magpupuno sa kakulangan mo? Sinayang mong isang mabuting babae. Sinayang mong isang tao na dapat kasama mo sa itaas habang inaabot mo ang mga pangarap mo. Hindi mo ko naiintindihan, Daddy. Naiintindihan kita, anak. Naiintindihan kita ng higit pa sa inakala mo. Mas pinairal mo ang insecurity mo. Mas pinakinggan mo ang sinasabi ng ibang tao. Lalo na ang mga panunukso ng mga pinsan mo na wala namang ibang nais kundi ang makita kang bumagsak. Natatakot ka na mas magaling si Liana. Natatakot ka na mas mapapansin siya kaysa sa'yo. Tumalikod si Francis at humakbang patungo sa pinto. Ngunit bago ito lumabas, nilingon niya muli si Sean. Tandaan mo ito, anak. Ang tunay na matalinong lalaki, hindi natatakot sa tagumpay ng kanyang babae. Sa halip, ipinagmamalaki niya ito. Darating ang araw na mapapasa iyo nga ang posisyong yan, ngunit hahanap-hanapin mo ang kaisa-isang tao na totoong nagmahal sa iyo ng walang hinihinging kapalit. At sa araw na yun, huli na ang lahat, anak. Ang simoy ng hangin sa labas ng Los Angeles International Airport ay may kakaibang lamig.
Bitbit ang kanyang iilang maleta. Huminga ng malalim si Liana habang pinagmamasdan ang banyagang paligid. Ito na ang simula ng kanyang bagong buhay. Isang buhay na malayo kay Sean. Liana, iha! Isang pamilyar at masiglang boses ang bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Paglingon niya, nakita niya ang kanyang tita Anne, ang nakababatang kapatid ng kanyang daddy na mabilis na naglalakad patungo sa kanya. May malawak na ngiti sa mga labi at nakabukas ang mga braso. Tita Anne, bulong ni Liana. Biglang nagunahan ng mga luha sa kanyang mga mata. Patakbo siyang sinalubong at mahigpit na niyakap ng kanyang tiyahin. O iha, iyak ka ng iyak dyan. Nakarating ka na sa Amerika. Nandito ka na. Tumahan ka na. Asikasuhin natin itong mga gamit mo para makauwi na tayo sa bahay. Nagluto ako ng paborito mong sinigang para naman mabawasan ang homesickness mo. Pagkarating nila sa magandang bahay ng kanyang tita Anne, lalong naramdaman ni Liana ang init ng pagtanggap. Malawak ang bahay. May maliit na hardin sa likod at napakaliwanag ng bawat sulok. Ginagabayan siya ng kanyang tiyahin patungo sa isang malaki at maayos na silid sa ikalawang palapag. Ito ang magiging kwarto mo, anak. Nakangiting pahayag ng kanyang tita Anne habang ibinababa ang isa sa mga maleta. Inayos ko talaga ito nang mabalitaan kong darating ka. I want you to feel at home. Huwag kang mahihiya sa akin. Isipin mo na parang anak na kita ha at ako ang mami mo rito. Ano mang kailangan mo sabihin mo lang sa akin. You can stay here for as long as you want. Walang magmamadali sa iyo na bumalik o magtrabaho. Ang importante ngayon, makapagpahinga ang isip at puso mo. Thank you po, tita. Sus, maliit na bagay. Mag-asikaso ka na't bumaba ka pagkatapos para makakain na tayo. Sa mga sumunod na araw, naging abala si Liana sa pag-a-adjust sa kanyang bagong kapaligiran. Sumasama siya sa kanyang titaan sa paglabas-labas. Nagbabasa ng mga libro sa hardin at paminsan-minsan ay naglalakad-lakad. Sa labis na katahimikan ng kanyang bagong buhay, hindi niya namamalayan na mabilis na lumilipas ang mga araw. Nakadalawang linggo na pala siya sa Estados Unidos nang hindi niya namamalayan. Unti-unti na sanang bumabalik ang kanyang sigla. Ngunit isang umaga, nagbago ang lahat. Nagising si Liana na may kakaibang pakiramdam sa katawan niya. Mabigat ang kanyang mga pilikmata at ang kanyang sikmura ay tila nagigisa sa hindi maipaliwanag na asido. Mabilis siyang bumangon at napatakbo sa banyo upang sumuka. Ngunit walang lumalabas kundi mapait na laway. Ano ba tong nangyari sa akin? Baka nanibago lang ako sa pagkain dito. Bulong niya sa sarili habang humahawak sa gilid ng lababo. Ngunit habang nakatitig sa salamin, napansin niya ang pamumutla ng kanyang mga labi. Doon biglang gumana ang kanyang matalas na kaisipan. May kung anong kalkulasyon ang otomatikong tumakbo sa kanyang utak. Kinuha niya ang kanyang cellphone at binuksan ang kanyang calendar app. Hinanap niya ang petsa ng kanyang huling buwan ng dalaw. Natigilan si Liana. Nanlamig ang buong katawan niya. Delayed ako. Lampas 2 linggo na. Naibulong niya kaya ang kanyang puso nagsimulang tumambol ng napakabilis. Isang malaking takot ang biglang lumamon sa kanyang sistema. Doon na pumasok sa isip ni Liana ang isang posibilidad na hindi niya kailanman binalak na harapin ng mag-isa. Alam niya sa kanyang sarili na may nangyari na. Naibigay niya na ang kanyang sarili kay Sean bago ang kanilang graduation. Ngunit alam ng Diyos at alam ng sarili niyang konsensya na hindi niya iyon ginawa dahil sa kalandian o kapusukan. Ginawa niya iyon dahil buong puso siyang nagtiwala. Akala niya si Sean na ang lalaking makakasama niya habang buhay. Isang panghabang buhay na sumpaan. Madaya ka, Sean. Sabi mo hindi mo ko iiwan. Anya habang hinahaplos ang tiyan niya. Upang mapatunayan at tuluyang makumpirma ang kanyang hinala, hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Nang hapong yon, palihim siyang nagpasama sa isang Pilipinang katulong sa malapit na pharmacy upang bumili ng PT. Pag-uwi, pumasok si Liana sa banyo dala ang kanyang binili.
Nanginginig ang kanyang mga daliri habang ginagawa ang proseso. Inilapag niya ang kit sa ibabaw ng lababo ng banyo at saka ito tinalikuran. Para siyang isang estudyanteng naghihintay ng resulta ng exam. Ngunit sa pagkakataong to, ang kanyang buong kinabukasan ang nakataya. Matapos ang ilang minuto, huminga siya ng malalim, pumikit at dahan-dahang humarap muli sa lababo. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, doon na tuluyang nagbago ang lahat. Dalawang maliliwanag na pulang guhit ang malinaw na nakaguhit sa piti. Positive. Otomatikong napatakip ang kamay ni Liana sa kanyang bibig. Buntis siya. Nagdadalang tao siya sa anak ng lalaking nang iwan sa kanya. Nanginginig pa rin ang buong katawan ni Liana nang dahan-dahan siyang lumabas ng banyo na nakakubli sa kanyang palad ang pregnancy test. Ang kanyang mga mata ay tulala at ang kanyang isip parang isang sirang plaka na nag-uulit ng katotohanang may buhay na sa loob ng kanyang sinapupunan. Ngunit pagkabukas niya ng pinto ng banyo, saktong pagpasok naman ng titaan niya sa kanyang silid, bitbit ang isang baso ng gatas. Pamangkin, dinalhan kita ng... Napatigil sa pagsasalita si Ann nang makita ang itsura ng pamangkin. Agad na napansin ng matalas na mata ng tiyahin ang maliit na plastik na hawak ng dalaga. Pati na rin ang namumulang mga mata nito. Mabilis na ibinaba ng titaan niya ang baso sa ibabaw ng side table at lumapit kay Liana. Ano yan? Ano ang hawak mo? Hindi na nakasagot si Liana. Sa halip, dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang palad. Ipinapakita ang dalawang pulang guhit na resulta ng PT. Napasinghap ang titaan niya. Tumingin ito sa kit pagkatapos ay sa mukha ni Liana. Bilang isang may edad at alam ang kwento ng dalaga, hindi niya na kailangang pang magtanong ng kung sino ang ama. Alam niya ang katotohanan. Alam ng buong pamilya na hindi pa kawalang babae si Liana. Katunayan, si Sean ang kauna-unahan at kaisa-isang lalaking pinapasok nito sa kanyang buhay. Nagkwento na rin si Liana sa kanya noong mga unang gabi nito rito tungkol sa lalim ng kanilang relasyon bago ang biglaang hiwalayan. Si Sean ba? Tumango si Liana. Tita, sorry po. Hindi ko naman po alam na. Akala ko po kami talaga hanggang huli. Inaasahan ni Liana na makakarinig siya ng pagsusumbat o panghuhusga. Ngunit laking gulat niya nang bigla siyang kabigin ni Tita Anya sa isang napakahigpit at mapagkalingang yakap. Hinaplos ng kanyang tiyahin ang kanyang likod nang may buong pagmamahal. Tahan na, makinig ka sa akin. Huwag kang matakot. Hindi mo kailangang mag-alala o mangamba. Isang malaking biyaya ang isang sanggol. Nandito ko't hindi kita iiwan. Tutulungan kita. Sa mga salitang iyon ng Tita Anya, nakaramdam si Liana ng kapanatagan. Ang bigat at takot na tila lumulunod sa kanya kanina ay unti-unting napalitan ng lakas ng loob. May kasama siya. Thank you, Tita. Paano ang mga magulang mo sa Pilipinas? Tatawagan ko ba sila? Sasabihin ko po sa kanila, Tita. Hindi ko po itatago ito kina Mama at Papa pero ihahanda ko po muna ang sarili ko. Tumango ang kanyang tiyahin. Kung yan ang gusto mo, ang mahalaga ngayon, ingatan mo ang sarili mo dahil may dinadala ka na ring buhay. Mabilis na lumipas ang mga buwan sa Estados Unidos. Sa tulong at walang sawang paggabay ng kanyang titaan, ay nakayanan ni Liana. Ang kanyang tiyahin naging katuwang takbuhan at pangunahing sandigan ng dalaga sa kanyang maselang pagbubuntis. Lalaki ang kanyang dinadala. Mula sa paghahanda ng mga masusustansyang pagkain, pagpili ng mga gatas na angkop para sa kanyang kondisyon, hanggang sa pagsama sa bawat schedule ng kanyang prenatal check-up, ay hindi siya pinabayaan ng kanyang tiyahin. Isang hapon, habang magkasama silang nagtitimpla ng gatas sa kusina, hinawakan ng kanyang tita ang lumalaking tiyan ni Liana. Alam mo, Iha, napakabilis ng panahon. Ilang buwan na lang at masisilayan na natin ang anak mo. Kamusta naman ang pakiramdam mo ngayon? Mas okay po ngayon kumpara noong mga nakaraang araw. Tugon ni Liana habang dahan-dahang hinahaplos ang tiyan niya. Kung wala po kayo rito para tulungan at alagaan ako, hindi ko po alam kung papaano ko haharapin ang lahat ng ito ng mag-isa lang. Ano ka ba?
Magpamilya tayo at gusto kong siguraduhin okay kayo ng magiging apo ko. Pero Iha, naitawag mo na ba ito sa mga magulang mo sa Pilipinas? Opo tita, tumawag ako kagabi kina mama at papa habang natutulog na kayo. Sinabi ko na po sa kanila ang buong katotohanan tungkol sa dinadala ko. Kagabi lang kasi siya nagkaroon ng lakas ng loob at tingin niya kailangan na talagang malaman ng kanya mga magulang ang tinatago niyang pagbubuntis. Oh, anong naging reaksyon ng daddy mo? Umiyak po si mama sa tuwa at pag-aalala. At si papa naman po, syempre nabigla po. Malungkot ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liana. Galit na galit po si papa kay Sean. Ngunit nanaig pa rin ang pagmamahal nila sa akin at sa magiging apo nila. Ang sabi po ni papa, wag ko na raw alalahanin si Sean. Wala raw silang balak na sabihin kahit isang salita sa pamilya Cervantes, lalo na ho kay Sean. Mabuti naman kung ganoon. Sang-ayon nito, sabay yakap sa pamangkin. Hindi na nga kailangan pang malaman ng lalaking yun ang tungkol sa batang ito. Iniwan ka niya dahil lang sa kanyang insecurities. Karapatan mo at ng bata na mamuhay ng tahimik at malayo sa kanya. Samantala sa Pilipinas, isang malaking pagbabago ang naganap sa pamilya Cervantes. Matapos ang ilang linggong panghihina ng katawan dahil sa katandaan, nagpasya na ang lolo ni Sean na si Don Alfonso na pumili ng hahalili sa kanya bilang CEO sa kanilang malaking kumpanya. Sa isang eksklusibong pagtitipon ng pamilya sa boardroom, formal na inihayag ng matanda ang kanyang final na desisyon. Sa aking pagbabasa pwesto, ang magiging bagong CEO ng Cervantes Group of Companies ay walang iba kundi ang aking apong si Sean. Mariing anunsyo ni Don Alfonso habang nakatitig sa kanyang mga apo. Agad na naghari ang bulungan sa silid. Kitang-kita ang pagkabigla at inggit sa mga mukha ng mga pinsan ni Sean na sina Marco, Austin at Jared. Ngunit bago pa man may makapagtaas ng reklamo, muling nagsalita ang matanda. Pinili ko si Sean, hindi dahil may paborito ako o dahil sa anumang personal na dahilan. Paglilinaw ni Don Alfonso habang nakatuon ang tingin sa iba pang mga apo. Pinili ko siya dahil sa mga nagdaang buwan, pinatunayan niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng dugo at pawis. Nakita ko ang kanyang dedikasyon, ang kanyang mga matatagumpay na mga gawain at ang kanyang kakayahang mamuno. Dahil sa final na desisyon at otoridad ng kanilang lolo, hindi na nagawang umapila o magsalita pa ng mga pinsan ni Sean. Bagsak ang mga balikat na nanahimik na lamang ang mga ito. Pagkatapos ng pagtitipon, agad na ibinalita ni Sean ang magandang balita sa kanyang mga magulang. Mommy, Daddy, ako nang napiling bagong CEO ni Lolo. Masayang wika ni Sean habang seryosong nakaharap sa kanyang mga magulang sa kanilang tahanan. I'm so proud of you, son. Alam ko naman na talagang kayang-kaya mo. Masayang sabi ng kanyang mami Sheila habang niyayakap siya ng mahigpit. Ngunit nang tumingin si Sean sa kanyang daddy na si Francis, nakita niyang malamig at seryosong ekspresyon nito. Halatang masama pa rin ang loob ng kanyang ama sa kanya. Congratulations, son. Maikling saad ni Francis, ngunit walang bakas ng tunay na saya sa boses. Sana lang ay mapunan ng posisyong yan ang lahat ng kulang sa'yo. Dahil sa binitiwang salita ng ama, biglang pumasok sa isip ni Sean ang mukha ni Liana. Kamusta na kaya siya? Nasaan na kaya siya ngayon? Tanong niya sa kanyang sarili, ngunit agad din siyang napailing-iling upang alisin ang isiping yun. Wala na kami. Ako na ang CEO ngayon. At ito ang pinangarap ko. Wala na dapat kaming pakailam sa isa't isa. Mariing pagpapakalma niya sa sarili. Sa sumunod na mga buwan, ibinuhos ni Sean ang kanyang buong lakas at panahon sa kumpanya. Napatunayan nga niya sa lahat na karapat-dapat siya sa kanyang posisyon bilang bagong CEO. Sa pamamagitan ng kanyang kakaibang diskarte sa negosyo, maging ang kanyang mga tiyuhin, tiyahin at mga mapanirang mga pinsan, napabilib niya ng tuluyan. Hindi nagtagal, maging ang kanilang mga malalaking kasosyo sa negosyo, humanga sa kanyang talino at liderato. Mabilis na umingay ang pangalan ni Sean sa mundo ng negosyo. Naging kilala siya bilang isa sa pinakabata at pinakamahusay na CEO sa bansa. Sa bawat artikulo, panayam at pagtitipon ng mga negosyante,
Ang kanyang pangalan na ang bukang bibig, nang hindi man lang nababanggit o naiuugnay ang pangalan ni Liana. Nakuha niya ng spotlight na matagal niyang kinailangan. Wala nang anino na sumasakal o nagpapaliit sa kanya. Isang gabi, matapos ang isang matagumpay na gala night kung saan pinarangalan ang kanyang kumpanya, nakatayo si Sean sa balkonahe ng isang mamahaling hotel. Hawak ang isang baso ng mamahaling alak. Nakamit niya na ang lahat, ang katanyagan ng kapangyarihan, ang paghanga ng mga tao at ang pagkilala ng kanyang pamilya. Siya na ang bida. Pero bakit ganito? Bulong niya sa sarili habang nakatitig sa malawak at nagniningning ng mga ilaw ng lungsod. Inilapag niya ang baso. Sa kabila ng lahat ng parangal at palakpak na natanggap niya ngayong gabi, may isang kakaibang pakiramdam. Pakiramdam niya, may isang malaking bahagi ng kanyang pagkatao ang kulang. May kulang sa kanyang tagumpay at sa bawat pag-iisa niya sa dilim, ang huling salita ng kanyang daddy ay tila paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. 6 na taon ang mabilis na lumipas. Sa loob ng mga taong yun, tuluyan ang nanirahan si Liana sa Estados Unidos kasama ang kanyang tiyahin. Ang 6 na taong yun ay naging saksi sa kanyang pagiging isang matatag at mapagmahal na ina sa kanyang anak na si Liam. Si Liam ay mag-6 na taong gulang pa lamang, ngunit sa murang edad nito, napakatalino ng bata. Hindi na iyon katakataka dahil alam niyang kapwa matatalino ang mga magulang at sila yun ni Sean. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga laruan si Liana sa kanilang sala, lumapit si Liam na hawak ang isang maliit na globo. "Mommy?" "Yes, my love. May kailangan bang henyo kong anak?" "Mommy, can we go to the Philippines? I want us to move there." Seryosong suhestyon ni Liam habang itinuturo ang maliit na kapuluan sa globo. Natigilan sa narinig si Liana. "Bakit mo naman gustong pumunta roon, Liam? Masaya naman tayo rito kasama si Tita Anne." "I want to be with Lola Margaret and Lolo Eduardo, Mommy." Sagot ng bata na ang mga mata may bakas ng pangungulila. "Every time they visit here, they always look sad when they leave. Kung doon po tayo titira, we can be with them every day. We don't have to wait for months just to hug them. And gusto ko pong makita kung saan ka lumaki." Dahil sa lalim at rason ng kanyang anak, napatingin si Liana sa kanyang tita Anne na nauwi pababa ng hagdan at narinig ang buong usapan. Lumapit ang kanyang tita Anne at hinawakan ng kanyang balikat. "Siguro nga panahon na rin para bumalik ka ng Pilipinas. 6 na taon na ang nakalipas. Malaki na si Liam." Huminga ng malalim si Liana. Dahan-dahang hinaplos ang buhok ni Liam. Ang takot na kanyang nararamdaman, unti-unting napalitan ng determinasyon. Tama ang kanyang tiyahin. Hindi niya pwedeng itago ang kanyang anak sa isang banyagang bansa habang buhay dahil lamang sa kanyang nakaraan. Samantala sa Pilipinas, si Sean ay naging isa sa pinakamakapangyarihan at pinakamatagumpay na negosyante sa bansa. Nakamit niya ang lahat ng spotlight at parangal na kanyang hinangad noong kanyang kabataan. Ngunit sa kabila ng kanyang karangyaan at tagumpay, ang kanyang personal na buhay nanatiling blanko at walang kulay. Sa nakaraang 6 na taon, wala talaga siyang naging balita kay Liana. Parang bula itong naglaho at tuluyang binura ang sarili sa kanyang mundo. Kada magkakatagpo sila ng mga magulang ni Liana na naging kasosyo pa rin nila sa ilang transaksyon, hindi siya pinapansin o kinakausap ng mga ito. Kung kakausapin man siya para sa negosyo, napakalamig ng pakikitungo ni na Don Eduardo at Doña Margaret sa kanya. Maging ang mga kamag-anak at malalapit na kaibigan ni Liana ay tinatanong niya, ngunit walang sino man ang may alam kung nasaan ang babae. Isang gabi, habang nag-iisa si Sean sa kanyang malawak na opisina, pumasok ang kanyang daddy na si Francis upang mag-iwan ng iilang papeles. "Late ka na namang uuwi, anak. May tinatapos lang akong report, Dad." Daddy, hanggang ngayon ba? Wala pa ring balitang mga forester tungkol kay Liana. Sinubukan ko silang lapitan ng nakaraang araw, pero tinalikuran lang nila ako." Tumingin ng may halong pait si Francis sa anak niya. "Ano pa bang inaasahan mo, anak? Pagkatapos ng ginawa mong pananakit at biglang pakikipag-break sa anak nila,
noong gabi ng graduation nito. Siguro nga, labis ang sakit na naidulot mo sa kanya. Kaya talagang nagpakalayo-layo ang batang yun upang hindi ka na makita. Yumuko si Sean. Ramdam na ramdam ang bigat ng pagsisisi sa kanyang dibdib. Alam ko, Dad. Alam ko na sa sarili ko na sinayang ko si Liana. Tama kayo. Tama ang lahat ng sinabi niyo noon sa akin. Mabuti naman at natanggap mo na ang katotohanan. Pero ang tanong, nasaan na ba siya ngayon? Nang makaalis ang kanyang ama, napatingin si Sean sa bintana habang pinagmamasdan ng ulan. Sa mga nakalipas na taon, hindi siya naghanap ng ibang babae. Walang sino mang nakapuno sa puwang na iniwan ni Liana. Kaya ito siya ngayon, ilang taon nang naghihintay sa pagbabalik ng babaeng tangi at tunay na nagmahal sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Umaasa siya na isang araw magbabalik ito upang magkausap silang dalawa. Makahingi siya ng tawad sa lahat ng kanyang naging kahangalan. Matapos ang naging usapan ni Liam at Liana kasama si Tita Ann, agad na nag-ayos ng kanilang mga gamit ang mag-ina. Desidido na silang bumalik sa Pilipinas upang doon na manirahan ng permanente. Laking tuwa naman ni Liana nang ihayag ng kanyang Tita Ann na sasama ito sa kanilang pag-uwi. Aba, sasama ako, iha. Nakangiting sabi ng kanyang tiyahin habang nagtutupi ng mga damit na ilalagay sa maleta. Miss na miss ko na rin ang Pinas. Ang tagal ko nang hindi nakakauwi roon. At gusto kong makita ang reaksyon ng daddy mo kapag nakita niya ang apo niya na personal na magpapakita sa mansyon. Maraming salamat po sa lahat, tita. Sagot ni Liana habang nakatingin kay Liam na abalang nag-aayos ng kanyang mga aklat sa kanyang sariling backpack. Pagdating sa kanyang anak, alam ni Liana na hindi niya kailangang mag-alala o mangamba. Alam na ni Liam kung bakit hindi nila kasama ang daddy nito. Noong 4 na taong gulang pa lamang ang bata, diretsahang tinanong nito si Liana kung nasaan ang kanyang ama. Hindi nagsinungaling si Liana. Sinabi niya ang katotohanan na nakipaghiwalay ang daddy nito sa kanya. Bago pa man niya malaman na buntis siya, kaya hindi niya nasabi ang tungkol dito. Dahil sa angking katalinuhan ni Liam, naintindihan iyon ng bata. Ang tanging mahalaga kay Liam ay ang kanyang mami. Habang nakaupo sa departure lounge ng airport, binuksan ni Liana ang kanyang cellphone at nagbasa ng mga balita tungkol sa ekonomiya ng Pilipinas. Doon ay bumungad sa kanya ang isang artikulo na may malaking larawan ni Sean Cervantes bilang isa sa pinakamatagumpay na CEO sa Asia. Alam ni Liana na very successful na ito ngayon. Eksakto sa kung ano ang ninais ng lalaki nung iwanan siya nito. Nakuha na nito ang tagumpay na walang nakakahadlang na kanyang anino. Humigpit ang hawak ni Liana sa kanyang cellphone habang dahan-dahang sumasagi sa kanyang isip ang isang malaking tanong. Kung magkikita man silang muli ni Sean sa kanilang pagbabalik, hindi niya alam kung anong mararamdaman niya pagkatapos. Hindi niya alam kung anong kanyang masasabi at higit sa lahat, hindi niya mawari kung ano ang magiging reaksyon ni Sean sa sandaling malaman nito ang tungkol sa anak nila. Naglalaro ang sikat ng araw sa malawak na harapan ng mansyon ng mga forestier nang pumasok ang isang itim na sasakyan. Katatapos lang ng mahabang biyahe na Liana, ng kanyang Tita Ann at ng anak na si Liam. Habang dahan-dahang humihinto ang sasakyan, saktong may lumabas sa pinto ng mansyon. Iniluwa nito sina Don Eduardo at Doña Margaret na formal ang mga kasuotan. Paalisanan ng mansyon para sa isang mahalagang pulong sa negosyo. Subalit nang bumukas ang pinto ng sasakyan at unang bumaba ang kapatid ni Don Eduardo na si Ann, sinundan ni Liana na hawak ang kamay ng maliit na si Liam. Literal na napatigil sa paghakbang ang mag-asawa. Nanlaki ang mga mata ng Doña Margaret at napahawak sa kanyang dibdib habang si Don Eduardo naman nabitiwan ng hawak nitong leather folder na naglalaman ng mga dokumento. Liana? Ann? Nauutal na sambit ni Doña Margaret. Tila hindi makapaniwala sa nakikita. Surprise, kuya! Margaret, we're home! Masigla nitong bati. Pa? Ma? Emosyonal na tawag ni Liana bago mabilis na humakbang patungo sa kanyang mga magulang. Hindi na nakapagsalita pa si Doña Margaret. Patakbo nitong sinalubong ang anak at pinalibutan ng isang napakahigpit na yakap.
Ang anak ko, bakit hindi kayo nagsabi na uuwi kayo ngayon? Sana na ipasundo namin kayo ng maayos. Habang nagyayakapan ng mag-ina, dahan-dahang lumapit ang maliit na si Liam kay Don Eduardo. Tumingala ang bata na kamukha ng kanyang mami at daddy. May features na galing kay Liana at meron rin kay Sean. Nanginig ang labi ni Don Eduardo. Ang kilalang matigas at seryosong negosyante, biglang lumuhod sa simento upang mapantayan ng kanyang apo. Napakagwapo ng aking apo. Sa gilid, nakasandal sa pinto ng kotse si Anne na napapangiti lang habang pinapanood ang madamdaming tagpo ng kanyang pamilya. O ano kuya, tuloy pa ba yung meeting nyo? O ipapakansila mo na sa sekretarya mo? I will cancel everything, Anne. Walang meeting ngayon. Umuwi ang anak at ang apo ko. Malakas at masayang deklara ni Don Eduardo. Nang sumapit ang gabi, nagkaroon sila ng isang napakasaya at marangyang dinner sa malaking dining room ng mansyon. Puno ng tawanan, kwentuhan at masasarap na pagkain ng hapagkainan. Walang katapusan ng pag-asikaso ni na Doña Margaret at Don Eduardo kay Liam. Namanghang-mangha naman sa katalanuhan ng bata sa bawat sagot nito sa kanilang mga tanong. Matapos ang 6 na taon na pangungulila at katahimikan, muling nabuhay ang sigla sa loob ng mansyon ng mga Forrester. Matapos ang masayang hapunan, dinala na ni Liana si Liam sa kanyang dating kwarto upang makapagpahinga na. Habang inaayos ang higaan, nakaupo sa sahig si Liam, seryosong nagbabasa sa kanyang tablet. Biglang lumarawan ng matinding interes sa mukha ng bata at mabilis itong tumayo upang lumapit sa kanyang ina. "Mommy, look at this," sabi ni Liam habang ipinapakita ang screen ng tablet kay Liana. "Nasa balita po, may gaganaping National Science Competition dito sa Pilipinas next week. It says it's an open category for young inventors and science genius. Kahit anong edad pwedeng sumali, basta hanggang tomorrow lang po." Napakunot ang noo ni Liana habang binabasa ang detalye. "Gusto mo bang sumali rito, anak?" "Yes, mommy. Please. I want to showcase the solar-powered water filtration device that I built back in California." Bago pa man nakasagot si Liana, biglang bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Doña Margaret na gustong i-check ang mag-ina. "Oh, anong pinag-uusapan ninyong mag-ina? Bakit parang seryoso ata ang apo ko?" Inilahad ni Liana ang sitwasyon. Eto po kasi ma, may nabasa si Liam tungkol sa National Science Competition na gaganapin dito. Gusto niya pong sumalit magpalista bukas. Aba bakit naman hindi? Mabilis na reaksyon ni Doña Margaret habang ibinababa ang tray. Lumapit siya kay Liam at hinawakan ang kamay nito. "Anak, alam nating dalawa kung gaano kagaling sa siyensa ang anak mo. Bata pa lang yan sa US kung ano-ano nang kinakalikot at imbensyon ang ginagawa. Sayang naman ang talino kung itatago lang natin. Pero ma, baka po masyadong maging abala para sa inyo. Kararating lang po natin. Marami po akong kailangang asikasuhin para sa paglipat natin ng mga dokumento." "Huwag mo nang alalahanin iyon, anak. Ako ang magsasama sa apo ko bukas para magparehistro. At ako rin ang magbabantay sa kanya sa buong duration ng kompetisyon. Ano apo, gusto mo ba na si Lola ang maging manager mo?" Tuwang-tuwa naman ang bata at mabilis na niyakap ang kanyang lola. "Yes, Lola. Thank you so much. I will make you and mommy proud." Napabuntong hininga na lamang si Liana, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Alam niyang ligtas ang kanyang anak sa piling ng kanyang ina. "O siya, sige na nga. Ang lola munang magsasama sa'yo. Pero siguraduhin mong matutulog ka ng maaga ngayon para may lakas ka bukas." Sa kabilang banda ng lungsod, sa marangyang penthouse ni Sean Cervantes, tahimik siyang nakaupo sa kanyang sofa habang nagbabasa ng isang formal na liham ng imbitasyon. Siya'y opisyal na kinuha at inimbitahan bilang isa sa mga pangunahing hurado o head judges para sa gaganaping National Science Competition sa susunod na linggo. National Science Competition? Bulong niya sa sarili. Tinanggap niya ang imbitasyon. Okay naman ito para sa kanya, para kahit paano. Malibang siya't pansamantalang maalis ang isip sa paulit-ulit na routine ng kumpanya.
Sa kasalukuyan, wala namang masyadong problema sa Cervantes Group of Companies. Maayos ang takbo ng negosyo at patuloy ang paglago ng kanilang mga stock. May sapat siyang oras para sa mga ganitong uri ng advokasya. Subalit habang nakatitig sa liham, hindi niya maiwasang makaramdam ng isang malalim na inggit. Noong nakaraang weekend kasi, nagkaroon ng family reunion ng kanyang pamilya at nakita niya ang kanyang mga pinsan na sina Marco at Austin na ngayon ay may kanya-kanya na ring mga asawa at maliliit na anak na tumatakbo sa paligid. Ang kanyang inay tuwang-tuwa na nakikipaglaro sa kanyang mga pamangkin habang siya nananatiling mag-isa sa isang sulok. Pinapanood ng pamilyang sana. Mayroon din siya ngayon. Kung hindi lang ako naging gago noon, kung hindi ko lang iniwan si Liana dahil sa lintik na insecurity ko, di sana meron na rin kaming dalawa ngayon. Mapait na bulong ni Sean sa kanyang sarili bago inilapag ang liham sa mesa. Alam niya sa kanyang sarili na ang lahat ng parangal na mayroon siya bilang CEO ay walang kwenta dahil wala si Liana sa tabi niya para pag-alayan niya nito. Humakbang si Sean patungo sa malaking glass window ng kanyang penthouse. Pinagmamasdan ang nagniningning ng mga ilaw. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ewan niya ba? Ngunit pakiramdam niya, malapit na silang magkita ng babaeng ilang taon niyang hinanap at hinintay. At ang pakiramdam na yon, labis na nagbigay ng pag-asa sa kanyang nangungulilang puso. Dumating ang araw ng National Science Competition. Punong-puno ng mga tao ang malaking auditorium. Mula sa mga sikat na personalidad sa mundo ng akademya, mga mamamahayag, hanggang sa mga magulang na nagnanais masaksihan ng talino ng kanilang mga anak, lahat ay naroroon. Sa gitnang bahagi ng harapang hanay, seryosong nakaupo si Sean Cervantes bilang isa sa mga pangunahing hurado. Suot ang kanyang formal na tuxedo, bagaman ang kanyang isip ay lumilipad. Nagsimula ang kompetisyon at isa-isang umakyat ang mga kabataan upang ipakita ang kanilang mga imbensyon. Lumipas ang ilang oras at masasabi ni Sean sa kanyang sarili na sobra siyang nag-e-enjoy sa contest. Napapangiti siya sa tuwing nakakakita ng mga batang may matataas na pangarap para sa siyensya. At para sa susunod na kalahok, ang ating pinakabatang kasali para sa araw na ito. Anunsyo ng MC sa mikropono. Umakyat sa entablado ang isang maliit na bata. Dahil sa ingay ng palakpakan at sa kanyang pagpirma sa ilang score sheets, hindi masyadong naintindihan ni Sean ang pangalan ng bata nang ito ay tawagin. Tumingin siya sa entablado at nakita ang isang napakakalmadong bata na may bitbit na solar-powered filtration device. Nang magsimula itong magsalita at paganahin ng dala, bilib na bilib si Sean at ang kanyang mga kasamang hurado sa angkin nitong galing. Very calm ang bata, ngunit alam na alam ang bawat detalye. Walang bakas ng takot sa harap ng napakaraming tao. Napapalakpak na lang si Sean habang pinagmamasdan ng bata na may pambihirang talino. Napakagaling, Bulong ng katabi niyang hurado. Sino nga ulit ang batang yan? Liam Forrester. Sagot ng MC na lumapit sa kanilang lamesa upang mag-abot ng karagdagang profile sheet. Natigilan si Sean, parang huminto ang kanyang mundo. Liam Forrester? Sa pagkakataong yon, malinaw na pumasok sa kanyang pandinig ang apelyidong iyon. Tinitigan niyang mabuti ang mukha ng bata sa entablado. Napapalakpak na lang din si Liam pagkatapos ng kanyang matagumpay na presentasyon. Bago magalang na nagbow at bumaba sa entablado. Lumipas ang huling bahagi ng kompetisyon at dumating ang sandali ng pag-aanunsyo ng nanalo. Matapos ang deliberasyon ng mga hurado, ang pinakamaganda na siyang napiling manalo ay ang sa pinakabatang kalahok na nakakuha ng perpektong marka mula sa lahat. Ang nagwagi para sa taong to ay walang iba kundi si Liam Forrester. Malakas na anunsyo ng MC. Agad na nagpalakpakan ng lahat. Umakyat si Liam sa entablado upang tanggapin ang kanyang tropeyo. Ngunit nagulat si Sean sa sumunod na umakyat upang magsabit ng medalya dito. Nabitiwan niya ang kanyang ballpen nang makita ang isang pamilyar na muka. Walang iba kundi ang kanyang tita Margaret na ina ni Liana ang umakyat upang samahan ng bata.
Tita Margaret? Gulat na tanong ni Sean sa kanyang sarili habang nakatitig sa matandang babae na sobrang saya na niyakap ang bata. Pero kaninong anak ang bata? Sa pagkakaalam ko, si Liana lang ang kaisa-isang anak ng mga Forrester. Sino si Liam? Hindi mapakali sa kanyang kinauupuan si Sean. Ang kanyang puso, mabilis ang tibok sa halo-halong hinala at kaba. Nang matapos ang opisyal na programa at magsimula ng mag-alisan ang mga tao, agad siyang tumayo at sumunod sa maglola. Tutal pwede naman na dahil tapos na ang kanyang tungkulin bilang hurado. Mabilis ang mga hakbang ni Sean habang sinusundan ng direksyon kung saan lumabas ang kanyang tita Margaret at ang batang si Liam. Halos takbuhin niya ang kahabaan ng koridor patungo sa may parking lot ng building. At doon paglabas niya ng building, nagulat siya sa kanyang nakita. Si Liana, yakap-yakap ang bata ni Liana. Masayang masaya ito habang nakaluhod sa simento. Mahigpit na nakayakap sa bata habang hinahalikan ito sa pisngi. I'm so proud of you, anak. Ang galing-galing mo naman, anak ko. Naririnig niyang masayang wika ni Liana mula sa malayo. Nanlamig ang buong katawan ni Sean. Ibig sabihin ba, anak niya ang bata? May anak na siya? Kaya bago pa man makapasok ang mga ito sa sasakyan at tuluyang makaalis, mabilis na humakbang palapit si Sean. Sa gitna ng katahimikan ng parking lot, nagsalita siya gamit ang kanyang nanginginig na boses. Liana. Otomatikong napatigil si Liana. Mabilis itong tinago sa kanyang likuran ng bata habang ang mukha nito napuno ng matinding gulat at lumingon sa kanya. Sean? Liana, ikaw nga. Paglapit ni Sean, hindi niya napigilan ang kanyang emosyon. Agad niyang niyakap ng mahigpit si Liana. Isang yakap na puno ng pagsisisi, pangungulila at pagmamahal. Kinagulat ito ng labis ni Liana, maging ng ina nito. Bitawan mo ko, Sean. Ano ba? Liana, patawarin mo ko. Patawarin mo ko sa nagawa ko noon sa'yo. Sabi ng bitiwan mo ko eh. Huwag mo kong hawakan. Wala kang karapatan. Ma, pumasok na po kayo ni Liam sa sasakyan. Halika na, apo. Tayo na sa loob. Sabi ni Doña Margaret. Pinasok na sa sasakyan ng bata. Ngunit kahit nasa loob na ito ng sasakyan, nakadikit ang mukha ni Liam sa salamin ng bintana. Nakatingin lang ito kay Sean na para bang may malalim na naaalala o kinikilala sa mukha ng lalaki. Hanggang sa dahan-dahang ibinaba ng bata ang salamin ng bintana at sa gitna ng tensyon, malinaw na narinig ni Sean ang sinabi ng bata gamit ang matalinong boses. You're my daddy, the one in the picture. You are the one who hurt my mommy. Natulala si Sean. Tumingin siya kay Liana na ngayon ay akto na ring papasok sa sasakyan. Lian, Inang tawag niya noon dito, ang natatanging palayaw na siya lang ang gumagamit. Sinubukan niyang hawakan ng braso ng babae. Lian, sandali, mag-usap tayo. Anak ko ba siya? Anak ba natin ang bata? Mabilis na umiwas sa kanyang hawak si Liana. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata nang walang bakas ng pagmamahal, kundi purong lamig lang. Huwag mo na kaming guguluhin, Sean. Magpakasaya ka sa buhay mo. Tutal, nakuha mo naman na pala lahat ng gusto mo, di ba? Sikat ka ng CEO. May spotlight ka na. Kaya pakiusap, tigilan mo kami. Saka ito kumatok sa bintana. Mabilis na bumukas ang pinto ng sasakyan. Pumasok ito sa loob at tuluyang isinarado ang pinto. Agad na umandar ang SUV at mabilis na nilisan ang parking. Iniwan si Sean sa gitna ng katahimikan. Tila ba natuod naman sa kanyang kinatatayuan si Sean. Hindi niya maigalaw ang kanyang mga binti. Ang mga huling salita ng bata at ang malamig na tingin ni Liana paulit-ulit na sumasariwa sa kanyang utak. May anak na ako. May anak na kami ni Liana. Bulong niya sa hangin habang unti-unting pumapatak ang kanyang mga luha. Ang henyong bata na kanya palang pinapalakpakan kanina ay sarili niyang dugot laman at kasalanan niya kung bakit hindi pinaalam ni Liana sa kanya na nabuntis niya ito't nagkaanak sila. Mabilis na pumasok ang sasakyan ni Liana sa malaking gate ng mansyon ng pamilya Forrester. Pagkahinto ng SUV, agad na binuhat ni Liana si Liam at mabilis na naglakad at pumasok sa loob.
Kasunod ang kanyang ina na si Doña Margaret. Sa malawak na sala, nakaupo ang kanyang tita Anne na agad na tumayo nang mapansin na may kakaiba sa mag-ina. Liana, Margaret, anong nangyari? Bakit para kayong hinahabol ng kung ano? Inilapag ni Liana si Liam sa sofa at hinarap ang kanyang tiyahin. Lumayo sila ng kaunti sa bata tsaka nag-usap. Tita, nakita kami ni Sean. Nakita niya kami sa parking lot ng building pagkatapos ng kompetisyon. Ano? Nakita kayo ni Sean? Paanong nangyari? Siya'y isa sa mga huradoan. Pagpapatuloy ni Doña Margaret na napahawak sa kanyang ulo dahil sa labis na stress. Hindi namin alam na ganun. At ang mas malala, nalaman niyang tungkol kay Liam. Ano nalaman niya? Paano niya nalaman ng ganoon kabilis? Si Liam mismong nagsabi sa kanya na ito ang daddy niya na nanakit sa akin. Napatingin si Anne sa batang si Liam na ngayon ay tahimik lang na nakaupo. Hawak ang kanyang tropeyo, ngunit ang mga mata nakatitig sa kanyang ina. Huminga ng malalim ang tiyahin ni Liana at hinawakan ng kanyang balikat. Kung ganoon iha, asahan mo na ang pagpunta rito ni Sean. Ngayong alam niya nang may anak kayo, hindi ka natatantanan ng lalaking yon. Hindi nga nagkamali si Liana sa hinala ng kanyang tiyahin. Kinagabihan, isang marangyang sasakyan ang huminto sa tapat ng gate ng mansyon. Lumabas mula rito si Sean. Nagsisisigaw ito sa labas ng kanilang gate habang hinahawakan ng mga bakal na rehas. Lian, please lumabas ka. Mag-usap tayo, Lian. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong subdivision at puno iyon ng pagmamakaawa. Sa loob ng mansyon, gising na gising ang buong pamilya. Nakatayo si Liana at sinabi na sa kanya ng maid na saglit na lumabas ang nangyayari. Anak, wag mo siyang haharapin. Ipapatanggal ko siya sa mga security. Wika ng kanyang ama na si Don Eduardo na may hawak na telepono. Wag papa. Pigil ni Liana. Nawala na siya ng choice kundi ang lumabas kaysa naman kung ano pang gawin ng kanyang papa rito. Ayaw niya lang na baka atakihin ng papa niya sa puso dahil sa tindi ng galit. Ako nang kakausap sa kanya para matapos na po to. Huminga ng malalim si Liana at lumabas ng mansyon. Marahang naglakad patungo sa gate. Pagkakita sa kanya ni Sean, tila nabuhayan ito ng loob. Liana, tawag ni Sean. Anong ginagawa mo rito, Sean? Bakit kailangan mo pang mag-eksena sa harap ng bahay namin? Liana, pakiusap. Pinagsisisihan ko na ang ginawa ko noon. Pinagsisisihan ko mga sakit na naidulot ko sa'yo. Patawarin mo ako. Bakit? Bakit ka nagsisisi ngayon, Sean? Bakit ngayon pa? Ngayong sobrang successful mo na at kilala ka na ng lahat ng mga tao. Di ba yan naman ang gusto mo noon? Ang spotlight? Ang kapangyarihan? Kaya bakit, di ba? Bakit ka magsisisi kung nasa iyo na lahat? Hindi nakasagot si Sean sa mga katanungang iyon na tila mga saksak sa kanyang dibdib. Sa halip na magsalita, biglang lumuhod si Sean sa kanyang harap sa mismong semento ng kalsada. Patawarin mo ko. Gagawin ko ang lahat. Haharapin ko ang kahit anong parusa. Basta patawarin mo lang ako. Hayaan mo kong maging ama kay Liam. Pero umiling lang si Liana. Ang kanyang muka ay walang emosyon. Umalis ka na rito, Sean. Umalis ka na. Tsaka niya ito iniwan at tinalikuran ng walang pag-aalinlangan. Habang naglalakad siya pabalik sa loob, bawat hakbang niya, tila may kasamang bigat. Naalala niyang pakikipag-break nito noon, kung kaya naman bumalik ang lahat ng sakit. Ang gabi, kung kailan siya nagmakaawa na wag nitong tapusin ang kanilang relasyon. Ngunit tinalikuran siya nito para sa ambisyon. Pagkapasok niya sa mansyon, sinalubong agad siya ng kanyang pamilya. Naghihintay sa kanya sa sala ang kanyang papa, mama, pati ang kanyang tita Anne. At lalo na ang kanyang anak na si Liam, nagising pa rin at may hawak na maliit na unan. Lumapit si Liam kay Liana at hinawakan ng kanyang malamig na kamay. Tumingala ang 5 taong gulang na bata sa kanyang ina. Mommy, it's okay po kung hindi kayo magiging okay ng daddy ko. If it will hurt you, I don't need a daddy if he makes my mommy cry. Sa tindi ng emosyon, tuluyang napaluha si Liana. Lumuhod siya at niyakap ng mahigpit ang anak niya. I love you so much, anak ko. Dahil sa tagpong yon, hindi na rin napigilan ni na Don Eduardo at Doña Margaret at Tita Anne ang kanilang mga sarili. Nakisama na rin sa yakap ang mga ito.
Habang nasa labas naman ng mansyon, unti-unting tumayo si Sean mula sa kanyang pagkakabaluktot sa simento. Walang lakas na umuwi muna siya sa kanyang penthouse. Pagkapasok niya sa kanyang marangya, ngunit napakatahimik na tahanan, sinalubong siya ng sarili niyang refleksyon sa malaking bintana ng lungsod. Napasandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig habang galit na galit sa kanyang sarili. Wala akong kwentang ama. Wala ang kwentang lalaki. Wala kang kwenta, Sean. Hinayaan mo magdusang mag-ina mo habang nagpapakasaya ka sa karangyaan. Ang kanyang tagumpay ay naging isang malaking biro. Anong silbi ng kanyang pagiging tanyag na CEO kung ang sarili niyang anak hindi siya gusto? Ngunit ang gabi ng pagsisisi ay hindi naging dahilan upang siya ay sumuko. Kinabukasan, agad din siyang nagbalik sa mansyon ng mga Forestier para tuluyang makausap si Liana at humingi ng isa pang pagkakataon. Nang mag-doorbell siya, ang matandang kasambahayang lumabas. Nais ko po sanang makausap si Liana. Naku, Sir Sean, wala po rito si Ma'am Liana. Maaga po silang umalis kasama ng daddy niya sa company para sa isang importanteng meeting. Nakita niyang lumabas ng mansyon ng anak nila ni Liana na si Liam. May hawak na maliit na laruang eroplano at masayang naglalaro sa ilalim ng sikat ng araw. Liam? Bulong ni Sean, dahan-dahang lumapit sa may rehas upang mas matitigan ng anak niya. Narinig ng bata ang kanyang boses. Lumingon si Liam at nang makita siya nito sa labas ng gate, agad na nawala ang ngiti sa labi ng bata. Mabilis nitong kinuha ang kanyang laruan at saka tumalikod. Pumasok sa loob ng mansyon nang hindi man lang siya nililingon. Labis na nasaktan si Sean. Ang malamig na pag-iwas ng sarili niyang anak ay mas matindi pa sa kahit anong pagkatalo. Pero alam niya sa sarili na kasalanan niya naman ang lahat. Kasalanan ko to. Kailangan kong magdusa. Bulong ni Sean sa kanyang sarili habang nakatitig sa saradong pinto ng mansyon. Ngunit hindi ako susuko. Gagawin ko ang lahat. Kahit anong tagal. Kahit anong hirap, para lang mabawi ko silang mag-ina. Hindi nga nagsawa si Sean sa panunuyo sa kanyang mag-ina. Araw-araw, makikita ang kanyang marangyang sasakyan na nakapark sa tapat ng gusali ng kumpanya ng mga Forester. Bit-bit ang mga bulaklak, laruan para kay Liam at mga paboritong pagkain ni Liana. Matyaga siyang naghihintay sa lobby. At kahit paulit-ulit siyang itinataboy doon ng mga security guard, hindi siya sumusuko. Kahit na napapahiya na siya sa harap ng mga empleyado at kapwa negosyante dahil sa paulit-ulit na pagtataboy sa kanya ni Liana, wala siyang pakialam. Hindi nagtagal, naging maugong na usap-usapan sa buong business world ang kanyang ginagawa. Kalat na kalat sa mga bali-balita na tinataguan siya ng kanyang anak at ng dati niyang kasintahan dahil nasaktan niya ang ina nito noon at inuna niya ang sariling ambisyon. Marami ang nagulat. Marami ang nanghusga, ngunit para kay Sean, wala na siyang pakailam sa opinyon ng mundo. Para saan pa ang pagiging tanyag at makapangyarihang CEO kung hindi naman siya masaya? Ang lahat ng kanyang narating ay parang abo na walang silbi kung wala ang kanyang pamilya. Pati sa pagpunta sa mansyon ni Liana tuwing gabi, hindi siya nagsawa. Isang gabi, sa ilalim ng malamig na buhos ng ulan, nanatili siyang nakatayo sa labas ng gate. Basang-basa at nanginginig ang katawan. Dahil sa takot na baka magkasakit si Sean sa tapat ng kanilang tahanan at makalikha ng mas malaking eksena, nawalan ng pagpipilian si Liana. Hinarap niya ito sa labas ng gate, may dalang payong at bakas ang galit at pagod sa muka. Sean, ano ba talagang gusto mo? Bakit ba hinahayaan na masira mo ng tuluyan ang pangalan mo? CEO ka ng isang dambuhalang kumpanya. Pinag-uusapan ka na ng mga board members mo, ng mga kasosyo natin. Sinisira mo ang reputasyong ilang taon mong binuo. Tumingala si Sean. Ang kanyang mga mata ay basang-basa. Hindi lang ng ulan, kundi ng sarili niyang mga luha. Pangalan? Reputasyon? Liana, anong silbi ng lahat ng yun? Anong silbi ng tanyag na pangalan kung wala naman kay ni Liam sa buhay ko? Mas pipiliin ko pang maging isang ordinaryong tao. Mawala ang lahat ng kayamanan ko. Basta hayaan mo lang ako na bumawi sa inyo. Napaiwas ng tingin si Liana. Nasasaktan siya sa nakikita. Ngunit pilit niyang pinatitigas ang kanyang puso.
Umuwi ka na, Sean. Pakiusap, umuwi ka na. Uuwi ako ngayon. Ayoko mag-alala ka. Pero muli akong babalik bukas at sa susunod na araw at sa bawat araw hanggang sa mapatawad mo ko. Kinabukasan, nagkasakit ang batang si Liam. Dahil sa tindi ng pagbabago ng panahon, dinalaw ito ng napakataas na lagnat. Nananaginip ang bata at paulit-ulit na hinahanap ang kanyang ama. Daddy, nasan si Daddy? Mommy, I want to see my daddy. Nangihinang iyak ng bata habang nakapikit at basang-basa ng pawis ang kanyang noo. Nagdurugo ang puso ni Liana sa bawat daing ng kanyang anak. Wala siyang nagawa kundi ang isang tabi muna ang kanyang galit at pride. Agad siyang nagpunta sa bahay nila Sean. Ngunit nang magpunta siya sa bahay ng mga magulang nito, wala doon ang lalaki. Iha, wala rito si Sean. Malungkot na pahayag ng mami nito habang hawak ang kamay ni Liana. Nasa kanyang penthouse siya ngayon. Doon muna siya tumutuloy dahil hindi rin niya kayang harapin kami dito. Dahil sa labis na hiyat pagsisisi na ginawa niya noon. Bago pa man makaalis si Liana, nagsalita ang daddy ni Sean. Liana, nasabi na sa amin ni Sean ang tungkol sa apo namin. Alam naming labis kang nasaktan ng anak namin at wala kaming karapatang humingi ng pabor. Pero kung pwede sana, maaari ba namin siyang makasama o mabisita man lang? Gusto naming makilala ang apo namin. Pwede naman po, kapag gumaling na po ang bata, dadalhin ko siya rito. Mabilis na nagtungo si Liana sa penthouse ni Sean. Pagpasok niya, naabutan niya itong nakaupo sa sofa at nakayuko na tila malalim ang iniisip. Narinig ni Sean ang mga hakbang kaya dahan-dahan itong nagangat ng tingin. Nagulat na lang ito nang makita ang babaeng kanyang pinapangarap gabi-gabi ay nakatayo sa kanyang harapan. Liana? Halatang halata sa kanyang mga galaw na gusto niyang sumugod at yakapin ng mahigpit si Liana. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Huminto siya ilang hakbang ang layo mula sa babae dahil alam niya na hindi ito magiging komportable sa kanyang haplos. Bakit ka nandito? May problema ba? May nangyari ba? Hinahanap ka ng anak natin, Sean. May sakit si Liam. Napakataas ng lagnat niya at ikaw ang binabanggit niya. Nang marinig ang salitang anak natin, ang balitang may sakit ito, tila binuhusan ng malamig na tubig si Sean. Agad na kumilos ang lalaki. Kinuha ang kanyang jacket at susi ng kotse nang walang pag-aalinlangan. Halika na, magmadali tayo. Kailangan ako ng anak ko. Mabilis ang naging biyahe ng dalawa, pabalik sa mansyon ng mga Forrester. Pagdating sa mansyon, halos patakbong nagtungo sila sa kwarto ni Liam sa ikalawang palapag. Pagbukas ng pinto, agad na napatingin ang nangihinang bata sa kanyang daddy na pawisang pumasok. Daddy? Mahinang tawag ni Liam, pilit na bumabangon mula sa kanyang pagkakahiga. Mabilis na lumapit si Sean at marahang inihiga muli ang bata. Nandito si Daddy, Liam. Nandito na ako, anak. Huwag ka nang umiyak. Nakita naman ng pamilya na kailangan ng mag-ama ng espasyo. Dahan-dahang lumabas muna ang mami at daddy ni Liana, pati na rin ang kanyang titaan upang bigyan sila ng pribadong oras. Si Liana naman, nanatiling nakatayo sa may sulok ng kwarto. Tahimik na pinapanood ang dalawa habang ang mga luha patuloy na dumadaloy sa kanyang pisngi. Doon na nag-angat ng tingin ng batang si Liam sa kanyang ama. Sa kabila ng kanyang panghihina, naroon pa rin ang kanyang matalas na kaisipan. Daddy, bago po kita payagang tabihan ako, I want to ask you something. Ano yun, Liam? Kahit ano sasagutin ni Daddy. Kung hahayaan po ba kitang maging daddy ko, hindi mo na po ba ulit sasaktan ng mami ko? Hinding-hindi mo na ba siya paiiyakin at sasaktan tulad ng ginawa mo noon? Oo anak, pangako ng Daddy. Hinding-hindi ko na hayaang masaktan ng mami mo. Mas pipiliin kong ako ang masaktan kaysa makitang umiiyak siya ng dahil sa akin. Pangako anak ko. Dahil sa narinig, napangiti ang bata sa kanyang narinig na katapatan. Sabay tingin kay Liana, nanuoy nakatakip na ang kamay sa bibig dahil sa labis na pag-iyak sa sulok. Tumingin si Liam sa kanyang ina. Mommy, stop crying na po. It's okay. Pwede niyo po ba kaming iwan ni Daddy? I just want to talk to Daddy alone. Nawala ng choice si Liana, kundi ang sundin ang hiling ng anak niya. Kaya dahan-dahan siyang tumango.
Pinunasan ng mga luha at lumabas ng silid, iniwan ng mag-ama. Sa loob ng kwarto, nang masigurong wala na ang kanyang ina, doon na sinabi ng batang si Liam ang lahat ng kanyang hinanakit sa amang si Sean. Alam mo ba, Daddy, nung nasa Amerika pa kami, inggit po ako sa mga batang may daddy. Patawarin mo si Daddy, Liam. Patawarin mo ko kung naging bad si Daddy noon kay Mommy. Ngunit ipinapangako ko sa iyo ngayon. Babawi ako. Gagawin ko ang lahat upang makabawi sa inyo ng Mommy mo. Nang marinig ang buong pusong pangako at makitang tunay na pagsisisi sa mga mata ng kanyang ama, napangiti na lang ang bata at dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata upang magpahinga. Dahan-dahang isinarado ni Sean ang pinto ng silid ni Liam. Tinitiyak na walang anumang ingay ang makakagising sa bata na ngayon ay payapa nang natutulog. Bumaba na din ang lagnat. Pagtalikod niya, nagulat siya nang makita si Liana nakasandal sa pader ng koridor. Yakap ang kanyang sarili habang naghihintay. Bakas pa rin sa mga mata nito ang bakas ng mga luhang pumatak kanina. Marahang lumapit si Sean. Pinapanatili ang distansya upang hindi ito mailang. Bahagya siyang umiti. Natutulog na siya. Bumaba na rin ang lagnat niya. Salamat sa gamot at sa pag-inom niya ng tubig. Huminga ng malalim si Liana at tumango. Hindi tumitingin ng diretso sa kanyang mga mata. Salamat, Lian. Basag ang boses ni Sean habang nakatitig sa babae. Gusto ko lang sabihin kung gaano ko ka-proud sa'yo. Sobra, Lian. Nagawa mong magpalaki ng isang napakatalino, napakabait at napakalaking bata ng mag-isa. Sa bawat salitang binitiwan niya kanina, nakita ko kung gaano mo siya pinoprotektahan at minahal. At salamat dahil pinagbigyan mo ang gusto ng anak natin na makausap ako ngayon. Kahit alam kong nasasaktan at nahihirapan ka pa rin makita mo ko. Hindi sumagot si Liana. Bagkus, tumalikod ito at naunang maglakad pababa ng hagdan. Sumunod naman si Sean hanggang sa makarating sila sa malawak na sala. Doon inaabutan ni Sean ang mga magulang ni Liana na si Don Eduardo at Doña Margaret kasama si Tita Ana. Pagkakita pa lang sa kanya, otomatikong naging masama ang tingin ng mga ito sa kanya. Tumayo si Doña Margaret at humakbang ng bahagya. Masaya akong nakikitang nagsisisi ka ngayon. Mariin at malamig na sinabi ng mama ni Liana. Ngunit huwag mong isipin na dahil lang pinayagan ka naming makita si Liam, madali ka na naming mapapatawad. Nasa anak kong si Liana ang huling desisyon kung papapasukin ka niya muli sa buhay niya. Habang ang ama naman itong si Don Eduardo na natiling nakatitig ng matalim, halatang halata sa mga nakakuyom nitong palad at mariing pag-igting ng bagang na gusto pa rin siya nitong saktan. Alam ko po, Tito, Tita, at tinatanggap ko po lahat ng galit ninyo. Ngunit bago po ako umalis ngayon, gusto ko lang pong sabihin na hindi ako magsasawa. Araw-araw ako magbabalik, araw-araw akong hihingi ng tawad hanggang sa maging ayos na si Liana at handa niya na akong tanggapin. Ngunit kinabukasan, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa mansyon. Lumipas ang umaga, sumapit ang tanghali hanggang mag-alas 3 na ng hapon. Nagtaka si Liana kung bakit hindi nakabalik si Sean. Sanay siya na maaga pa lang, nagbabantay na ito sa labas ng gate. Nasaan siya? Sumuko na ba siya? Tanong ng isang bahagi ng isip ni Liana habang may kung anong kaba ang unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib. Nang biglang mag-flash ang isang balita sa TV. Isang mabilis na ulat mula sa labas ng Cervantes Group of Companies. Ang kilalang tanyag na CEO na si Sean Cervantes ay binaril ng hindi pa nakikilalang salarin pagkalabas nito ng kumpanya. Agad na isinugod sa pinakamalapit na hospital ang biktima na kasalukuyang kritikal ang kondisyon. Nabitiwan ni Liana ang hawak na baso. Napuno siya ng matinding kaba. Ang kanyang buong katawan ay nangatog. Tiyak na malulungkot ang kanyang anak kapag nawala ang daddy nito. O sadyang hindi niya lang maamin sa kanyang sarili ang katotohanan na mahal pa rin niya si Sean na kahit anong tindi ng galit niya, ayaw niyang mawala si Sean sa mundong ito. Mapa, bantayan niyo po muna si Liam. Kailangan kong pumunta sa hospital. Pagdating sa hospital, sinalubong siya ng magulong paligid ng mga reporter.
Ngunit mabilis siyang nakapasok sa private ICU sa tulong ng mga magulang ni Sean na naroon at umiiyak. Lumapit si Liana at agad na nagtanong sa lagay ng lalaki. Sinabi ng mga nurse na kasalukuyan pang tinatanggal ang bala sa katawan ni Sean. Nalaman naman niyang mula sa mga magulang nito na tsak na kalaban nito sa negosyong may gawa nun. Isang maruming laro mula sa mga taong gustong pabagsakin ng lumalawak na kapangyarihan ng Cervantes Group. Iha, salamat at naparito ka. Umiiyak na wika ng ina ni Sean. Paulit-ulit kanyang binabanggit bago siya mawalan ng malay. Pagkalipas ng 2 oras, na tila ba napakatagal para kay Liana, sa wakas ay lumabas na ang doktor mula sa OR habang nagtatanggal ng surgical mask. Agad silang lumapit dito. Dok, kamusta ang anak ko? Tanong ng ama ni Sean. Ligtas na po ang pasyente. Okay na po siya at matagumpay na natanggal ang bala na bumaon sa kanyang kanang balikat. Mapalad siya dahil hindi nito tinamaan ang kanyang mga vital organs. Kailangan lang niya ng sapat na pahinga. Pagbabalita ng doktor na nagpawala ng malaking tinik sa dibdib ni Liana. Huminga siya ng malalim. Agad siyang tumawag sa mansyon at sinabi na lang niya sa kanyang mga magulang at tiyahin na huwag ipapaalam ang nangyari sa anak niyang si Liam upang hindi ito mag-alala o mabinat sa sakit at sabihin na lang na may inaasikaso lang siyang importanteng papeles. Pumasok si Liana sa pribadong kwarto kung saan dinala si Sean. Umupo siya sa tabi ng kama nito. Pinagmamasdan ang maputlang mukha ng lalaking minsan niyang minahal ng buong puso at nagdulot ng matinding sakit sa kanya. Hinintay niya na magising si Sean sa loob ng ilang oras. Nang magsimulang gumalaw ang mga daliri ng lalaki at dahan-dahang idilat ang kanyang mga mata, ang unang nakita ni Sean ay si Liana. Lian, nandito ka. I'm sorry, Lian. Baka pinag-alala kita. Baka naging sanhi pa ako ng takot sa'yo at kay Liam dahil sa nangyari sa akin. Huwag ka munang gumalaw, Sean. Ligtas ka na. Natanggal na ang bala. Isang bagay lang ang narealize ko habang papalapit ako sa kamatayan, Lian. Naipapaubaya ko ng pagiging CEO ng kumpanya. Magsasabi ako kay Lolo bukas na ipapasa ko na sa aking pinsan o sa board ang posisyon para mas lalo akong makapag-focus sa inyo. Ayoko na ng atensyon, Lian. Ayoko na ng kapangyarihan kung kapalit nito ang kaligtasan ng mga mahal ko. Nanlaki ang mga mata ni Liana at agad siyang umiling. Huwag, Sean. Huwag mong gagawin yan. Huwag mong basta-basta ipapaubaya ang posisyon mo. Dahil alam kong isa yan sa mga bagay na nagpapasaya sa'yo at pinaghirapan mo ng ilang taon. Ayokong dahil sa amin, isusuko mo ang pangarap mo. Hindi ko hiningi yan. Nakita ni Sean ang matinding pag-aalala sa mukha ng babae. Kaya kahit masakit ang kanyang katawan, pilit siyang nagbiro upang pag-aani ng loob nito. Oo nga pala, nabalitaan ko na magiging CEO ka na rin ng Forrester Holdings. Kung ganun ay parehas na tayo, kaya dapat bagay tayo. Natawa na lang si Liana sa hirit ng lalaki sa gitna ng seryosong sitwasyon. Ngunit kasabay ng kanyang tawa ay ang pagtulo ng mga masaganang luha sa kanyang mga mata. Ang pader na ilang taon niyang itinayo upang protektahan ang kanyang sarili ay tuluyang nasira. Kaya kahit na nahihirapan dahil sa kanyang sugat, pilit na itinaas ni Sean ang kanyang kaliwang kamay at marahang tinuyo ang mga luha sa pisngi ni Liana gamit ang likod ng kanyang palad. Huwag ka nang umiyak, Lian. Mahal kita, Sean. Mahal pa rin kita. Natabunan lang ng matinding galit at sakit ang puso ko nitong mga nakaraang taon pero mahal pa rin kita. At hindi ko na kayang makita kang nasasaktan o malapit sa kamatayan na katulad na to. Natakot ako, Sean. Natakot ako mawala ka ng tuluyan. Nang marinig ang pag-aming yon, tila ba lahat ng sakit sa katawan ni Sean biglang napawi. Ngunit seryoso pa rin siyang tumingin sa dalaga. Masaya akong malaman na mahal mo pa rin ako. Pero kulang pa nga itong naranasan kong pagdurusa ngayon. Kumpara sa mga taon na wala ko sa buhay ninyong mag-ina. Kulang pa ang isang bala para pagbayaran ng bawat luhang pinatak mo noon. Huminga ng malalim si Liana at marahang pinisilang kamay nito. Kaya nga sinasabi ko sa iyo magpalakas ka. Magpalakas ka dahil hinihintay ka ng anak natin sa mansyon. At maging ako, naghihintay ako sa iyo kasi may pangako ka pa sa kanya, di ba? Babawi ka pa sa amin. Oo, love. Magpapalakas ako. Babawi ako, pangako.
Malamig ang atmosfera sa loob ng Grand Ballroom ng isang sikat na 5-star na hotel kung saan ginaganap ang taunang Forrester Holdings Gala. Ngayong gabi, formal at tuluyan nang ipinasa kay Liana ng kanyang papa ang pagiging CEO ng kanilang kumpanya. Nakatayo si Don Eduardo sa gitna ng entablado. May hawak na mikropono, habang ang kanyang muka bakas ng labis na pagmamalaki. Sa loob ng maraming dekada, pinangunahan ko ang kumpanyang to ng may katapatan at sipag. Ngunit dumating na ang panahon na ipasa na ito sa susunod na henerasyon. Anunsyo ng kanyang papa. Kaya ngayon ay formal kong ipinakikilala ang bagong Chief Executive Officer ng Forrester Holdings, ang aking anak, si Liana Forrester. Agad na gumuhit ang malakas na hiyawan at palakpakan sa buong bulwagan. Ngunit ang kanyang number 1 supporters ay walang iba kundi ang kanyang mag-ama. Sila ang pinakapumalakpak ng husto nang i-announce ng papa niya na siya na ang bagong Chief Executive Officer ng kumpanya nila. Nakatayo si Sean na ganap ng magaling. Mula sa kanyang natamong sugat, habang karga-karga sa kanyang balikat ang 5 taong gulang nilang anak na si Liam. Naabot langit ang ngiti at malakas na pumapalakpak din gamit ang maliliit nitong kamay. "That's my mommy! Ang galing ng mami ko!" Sigaw ni Liam na narinig hanggang sa unahan ng entablado. Nang makababa si Liana mula sa entablado, matapos ang kanyang pambungad na talumpati, agad siyang sinalubong ng mag-ama. Inabutan pa siya ni Sean ng isang napakalaking punpun ng pulang rosas. Bulaklak na binili talaga nito para sa kanya. Congratulations. You truly deserve this. Salamat, Sean. Nakangiting sagot ni Liana. Ramdam ang init sa kanyang pisngi. Nanliligaw pa rin kasi ito sa kanya. Wala pa naman kasi siyang sinasabing sila na ulit. Kung kaya naman, gabi-gabi itong nagpapadala ng pagkain. Sumasama sa pagsundo kay Liam sa paaralan dahil pumapasok na ito at palaging nagpapakita ng respeto sa kanyang mga magulang. Hanggang sa isang gabi, habang naglalakad silang dalawa sa hardin ng mansyon, matapos ihatid si Liam sa kwarto nito, napatigil si Liana at lumingon kay Sean. "Sean, gusto ko lang sabihin na girlfriend mo na ako." Diretsyong sabi ni Liana na may matamis ng ngiti. Natigilan si Sean. Ano? Pakiulit nga, Lian. "Sabi ko girlfriend mo na ako. Tayo na ulit." Sa labis na tuwa, binuhat ni Sean si Liana at inikot-ikot ito sa hangin habang tumatawa ng malakas. Kaya naman, masayang-masaya ang tita niya nang malaman na sila na ulit ni Sean. Maging ang kanyang mama nang pumasok sila sa loob ng bahay upang ibalita ang magandang nangyari. Nakita naman kasi ng mga ito ang sincerity ni Sean noong sinusuyo pa lang siya nito nang walang kapaguran. "Sinasabi ko na nga ba eh. Sabi ko sa iyo, Margaret, sila pa rin sa huli." Kinikilig na wika ni Tita Anya habang pumapalakpak. "Naku Sean, alagaan mo ang anak ko. Huwag mo nang hahayaang umiyak yan muli ha." Nakangiting biro naman ang kanyang mama, habang ang papa naman niya halatang masaya rin para sa kanya. Sa kabila ng kanyang seryosong muka, lumapit ito kay Sean at tinapik ang balikat ng lalaki. "Masaya ako para sa inyo, Sean. Pero tandaan mo to, wag mo lang ulit sasaktan ng anak ko. Kung hindi, ako mismo maglalayo sa kanya sa'yo. Hinding-hindi na po dito, pangako." Ngunit ang pinakamasaya syempre sa lahat ay ang anak nilang si Liam. Nang malaman ng bata ang balita kinabukasan, agad itong tumakbo at niyakap ang mga binti ng kanyang mga magulang. "My mommy and daddy are officially together na." Pero hindi sapat kay Sean na girlfriend lang si Liana. Alam niya sa kanyang sarili na hindi niya na kayang mag-aksaya pa ng panahon. Kaya naman pagkalipas lang ng 2 buwan, agad din itong nag-propose kay Liana. At sa loob pa mismo ng boardroom ng Forrester Holdings matapos ang isang matagumpay na joint merger meeting. Biglang pumasok si Liam na may dalang maliit na pulang kahon. Habang si Sean naman lumuhod sa harap ng lahat ng mga board members at business partners. "Liana Forrester, will you marry me?" Umoo si Liana habang umiiyak. Dahil sa kakaibang tagpong yon, agad na na-headline silang dalawa sa pahayagan at online news kinabukasan. Maraming nainggit sa kanilang pag-iibigan.
Dahil dalawang kilalang tao na itinuturing na superpower sa mundo ng negosyo ang nagkatuluyan. Ang pagsanib ng Cervantes Group at Forrester Holdings ay naging paksa ng diskusyon sa buong bansa. Kaya naman, agad na inasikaso ni Sean ang magiging kasal nila. Ayaw mapagod ni Liana, kaya siya ang personal na pumili ng pinakamagandang simbahan, ng pinakamasarap na catering at ng pinakasikat na designer para sa gown ng kanyang asawa. Kung saan, sumapit na nga ang araw ng kasal. Siyempre, naroon ang anak nilang si Liam na siyang tumayong ring bearer, ang kanilang buong pamilya at ang mga naglalakihang business partners mula sa loob at labas ng bansa. Matapos ang reception, habang nakatayo silang dalawa sa balkonahin ng kanilang bagong tahanan, suot pa rin ang kanilang pangkasal na kasuotan, biniro ni Liana si Sean habang nakasandal sa dibdib nito. Love, huwag kang makikipaghiwalay sa akin kapag natalo ng kumpanya ko ang kumpanya mo sa susunod na quarter, ha? Kahit talunin mo pa ang buong Cervantes Group, asawa ko hindi kita iiwan. Sa katunayan, ibibigay ko pa sa iyo ang lahat ng shares ko kung hihilingin mo. Yun ay isang biro lang talaga. Dahil sa totoong buhay ay business partners talaga silang dalawa at palaging nagtutulungan sa bawat transaksyon. Kaya nga mas naging powerful ang kanilang mga pangalan sa industriya. Hindi sila nagkakaroon ng kompetisyon sa isa't isa, kundi nagiging sandigan ng bawat isa sa tuwing may krisis sa ekonomiya. Habang ang kanilang anak na si Liam ay siya namang pinakamagaling sa klase nito sa eskwelahan. Consistent top 1 at palaging nakakakuha ng mga parangal sa larangan ng siyensya at matematika. Kaya proud na proud silang mag-asawa sa tuwing umaakyat sa entablado upang magsabit ng medalya sa bata. At mas lalo pang nadagdagan ng saya ng kanilang pamilya pagkalipas ng isang buwan. Isang umaga matapos ang agahan, inabot ni Liana ang isang piti kay Sean na may 2 guhit. Nalaman nilang masusundan na si Liam. Magkakaanak na ulit silang dalawa ni Sean. Mommy, magkakaroon na ako ng baby brother or sister? Tuwang-tuwang tanong ni Liam. Oo anak, magiging kuya ka na. Ilang buwan matapos ang magandang balita, sumapit ang kanilang inaabangang college reunion ng batch nila. Ginanap ito sa universidad na kanilang pinapasukan noon. Pagpasok pa lang ni Sean at Liana sa bulwagan, agad na lumingon ang lahat ng kanilang mga dating kaklase. Karamihan sa mga nandoon ay naka-attend sa kanilang kasal, kaya naman hindi mapigilan ng mga ito na magkwentuhan at magbigay ng mga papuri. Grabe Liana, Sean, kayo talagang pinaka-powerful na couple ng batch natin. Wika ng isa nilang kaklase. Sino ba namang mag-aakala na ang dalawang magkasintahan lang noon magiging mag-asawa at magpapatakbo ng 2 malaking kumpanya ngayon? Proud naman si Sean na umakbay kay Liana sa harap ng kanilang mga dating kaibigan. Umiti siya ng malawak at buong ngiting nagsalita sa mikropono nang bigyan sila ng pagkakataong magbahagi ng maikling mensahe. Alam nyo, maswerte ko sa negosyo, pero ang pinakamalaking tagumpay ko sa buhay ay noong napangasawa ko ang pinakamagaling at pinakamatalino sa buong batch natin. Walang iba kundi ang asawa kong si Liana. Narinig ng buong bulwagan ang malakas na hiyawan at panunukso ng kanilang mga batchmates. Napatingin si Liana kay Sean na nakatitig din sa kanya nang may purong pagmamahal, paggalang at walang kapantay na katapatan. Sa sandaling yon, alam ni Liana sa kanyang sarili na hindi na mangyayari pang nangyari noon. Ang madilim na nakaraan kung saan naghari ang ambisyon at pag-aalinlangan tuluyan ng binaon ng panahon. Ngayon, sa kanilang bagong simula, wala nang puwang ang insecurity at selos. Ang mayroon na lamang ay ang pagiging proud nila sa isa't isa. Habang magkahawak kamay nilang tinatahak ang landas ng tagumpay bilang isang buo, masaya at makapangyarihang pamilya.